ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon ay be clean, no? Sa Tagalog, maging malinis tayo, no? Maging malinis ka, no? Ang ating pong reference verse, no, ang sa Mateo chapter 8 verse 1 to 4. Yan po, basahin po natin. Mateo chapter 8 verse 1 to 4. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis." At gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling at malinis na." Purihin po natin ang salita ng Diyos. Kung atin pong titignan itong verse po na ito, ito po ay nangyari pagkatapos po nung tinatawag na Sermon at the Mount, no? Ito po ay matatagpuan sa Book of Matthew rin po, no, sa Mateo, no? Na kung saan pagkatapos po nung sa Sermon at the Mount, no, bumaba po ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad mula sa bundok, no? At sa kanya nga pong pagbaba, no, sumama, no? Sumama yung multitudes o yung mga tao sa pagbaba. Sumunod po sa kanya. At nung sa kanya nga pong pagbaba, no, nakikita po natin dito sa verse 1, no, na linapitan siya ng taong ketongin, no? Kung titignan po natin, itong napakaraming tao na ito, no, nakasama ng Panginoong Hesus doon sa bundok, wala silang pakialam sa isang taong ketongin, no? Dahil yung mga panahon po na iyon, ang ketongin ay isang outcast, no? Ito ay itinatakwil, no, doon sa lungsod. At ito po ay tumitira, pwedeng sa kuweba, sa bundok, pero hindi po ito nananatili doon sa lungsod, no? Dahil ito po ay itinatakwil dahil sa sakit niyang ketongin, sa ketong, no? Wala pong lumalapit sa kanya, no? Pero kung titignan po natin itong mga tao ito, itong mga kasama, maraming tao na kasama ng Panginoong Hesus na nakikinig sa kanya, no? Ang sermon na napakinggan nila mula sa Panginoong Hesus ay naglagay po sa mga taong ito na tinatawag na spiritual high, no? Ano ba yung tinatawag na spiritual high, no? Ang sinasabi po dito na spiritual high, no, nung nakapakinig po sila ng mga sermon, no, ito po yung kondisyon ng tao na kung saan parang tumaas yung kanilang spiritual na kamalayan, no? Nadagdagan yung kanilang spiritual connection, no? Spiritually, kahit paano, yung mga tao na to ay naliwanagan, no? Ang sermon na napakinggan nila mula sa Panginoong Hesus ay ito ay naghahanda or itinuturo na upang sila ay mangalaga at maglingkod, no? To prepare them to care and to serve, no? Kaya lang, para sa isang tao na may ketong, itong mga tao na ito, hindi nila ito kayang bigyan ng pangangalaga at mabigyan ng paglilingkod, no? Itong taong may ketong na ito. Kung titignan po natin sa Biblia, no, inilalarawan ng itong taong may ketong na to, itong ketongin na to, na ano ang nagagawa ng kasalanan sa lahat, no? Kung ano yung nagagawa ng kasalanan sa mga tao, no? Kung titignan po natin ang isang merong ketong, ito ay puro, ang balat nito puro may sugat, no? Ito ay marumi, ito ay hindi malinis, no? Parang ganun din po ang mga tao daw, no? Kung titignan po natin ang Biblia, ito ay nagre-represent doon sa kasalanan, no?
Parang ganun din daw po ang mga tao, marumi, hindi malinis, no? Dahil po ito sa kasalanan. At kung titignan nga po natin sa mga taga-Roma, chapter 3, verse 10 to 23, no? Ang sinasabi nga daw po dito, lahat daw po tayo ay marumi, no? Ang sabi rito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito po yung sinasabi dito sa verse nito, no? Lahat po tayo ay marumi, walang matuwid dahil po ito sa kasalanan, no? At ang kasalanan nga daw po na ito ay nagdulot sa atin ng kamatayan. Mababasa po natin ito sa mga taga-Roma chapter 6 verse 23. No, ang sabi po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, no? Pero ito po ay bad news, pero sinundan po ito ng good news. Ang sabi rito, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At kung babasahin din po natin sa mga Hebreo chapter 9 verse 27, ang sabi po rito, itinakda sa mga tao na sila ay minsay mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom, no? Kaya po sinasabi talaga na ang naging resulta po ng kasalanan natin ay kamatayan, no? Looking back po doon, no, kung titignan po natin doon sa Garden of Eden, no, sinabihan po si Eva at si Adan, ng ating mga ninuno. Sinabihan po sila ng ating Panginoon na maaari nilang kainin yung alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban doon sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, no? Winarningan po sila, no? Sabi sa kanila, sapagkat sa araw daw na kinain nila yon, sila ay mamamatay. At yun na nga po ang nangyari, no? Sinuway po nila ang Diyos, no? Kinain nila yung ipinagbabawal, no? Kaya po yun nga po, katulad ng sinabi natin kanina, yung kasalanan, no, ang bunga ay kamatayan, ang kabayaran ay kamatayan. Dahil yun po yung sinabi sa atin ng Panginoon. Kung titignan po natin, hindi po naglilihim sa atin ang ating Panginoon. Binigyan po sila ng babala, no? Hindi naglihim ang Panginoon sa kanila. Hindi po sinabi sa kanila na kapag kinain nyo yan, sige, bahala kayo. Tignan nyo yung magiging resulta. Hindi po, no? Ang sinabi sa kanila, kapag kinain nyo yan, kayo ay mamamatay, no? Kaya po, nung sinuway nila ang Diyos, ito na po yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kung babalikan po natin yung kwento kanina, no, maraming sumunod kay Kristo nung time na yon, wala silang pakialam o wala silang habag doon sa mga taong marumi. Katulad na nga lang po nung taong may ketong, no? Ano po yung sinasabi dito na marumi? Isa na nga po dito yung taong may ketong, no? Kung natatandaan po ninyo yung babaeng dinudugo ng 12 taon na, no? Nung maraming crowd na nakakagulo, tapos nahawakan ng babae na yun yung laylayan, no, ng Panginoong Hesus, siya ay gumaling, no? Pero nung habang yung 12 taon na yun, na siya ay dinudugo, siya ay iniiwasan, no? Kino-considered siyang marumi, no, ng mga tao, no? At yung, kung natatandaan nyo rin po yung kwento na kung saan yung babae na nahuli, na nangangalunya, no? At idinala nga ito sa harapan ng Panginoong Hesus, at ito ay ayon sa kautusan, ito ay babatuhin hanggang sa mamatay, no? Yung babae na yon, itinuturing din ng mga tao na yon nung panahon na yon na ito ay marumi, no? Pero ang ginawa nga ng Panginoong Hesus, no, hindi niya hinayaang batuhin ito. Sinabi, ang sino yung walang kasalanan ay unang bumato dito sa babae. Yun po, ito yung mga example na yung tinatawag nilang marurumi, no? Pero kung titignan po natin ang salita ng Diyos, no,
si Kristo po, ang Panginoong Kristo ay dumating po dito sa lupa upang iligtas ang nawawala, no? Yung itinuturing ng mga tao na marurumi. So, kung babasahin po natin sa Lucas chapter 19 verse 10. Ang sabi po diyan, ang anak ng tao, ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. No? Yan po. Kaya po kung titignan po natin ang banal na kasulatan, lalo na po ang New Testament, no, sobra pong nahabag, sobra pong naawa ang ating Panginoong Hesus sa mga tao, no? Na kung saan marami siyang pinagaling na may mga sakit, nagpalayas ng mga demonyo, no? Sobra po siyang nahabag sa kondisyon ng mga tao, doon sa mga tao na kinoconsider nilang marurumi, no? Balikan po natin yung kwento kanina sa verse 2, no? Sa verse 2, sabi nga po doon na lumapit nga daw yung ketongin at sumamba kay Jesus, no? Bakit po natin nasabing sumamba o sumampalataya yung ketongin kay Kristo? No? Sapagkat ang sabi po doon, no, ito daw ay lumapit sa Panginoong Hesus, lumuhod at tinawag siyang Panginoon, no? Ibig sabihin po, yung pong ketongin, siya po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, no? At ang nangyari nga po, siya po ay gumaling, no? Tulad din po ito, no? Kung ikukumpara po natin doon po sa magnanakaw na katabi ng Panginoong Hesus habang siya po ay nakapako sa krus, no? Ang sabi po nitong magnanakaw na ito, mababasa po natin ito sa Lucas chapter 23 verse 42, no? Ang sabi niya po doon, at sinabi po nito, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na, no? Sabi po sa English, New King James Version, sabi, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom, sabi niya, no? At ang sabi nga po ng Panginoong Hesus sa kanya, ngayon din isasama kita sa paraiso, no? At kung titignan din po natin, yun nga po yung nabanggit ko kanina, nung babaeng nahuli sa pangangalo niya, no? Kung titignan din naman po natin yung John chapter 8 verse 11, yan po ang sabi diyan, sumagot ang babae, wala po, Panginoon. Sinabi ni Jesus kanya, kasi tinanong po siya ng Panginoon, nasaan na sila? Hinatulan ka ba nila? Tinanong po siya ng Panginoon. Ang sagot po ng babae, wala po, Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi rin kita hatulan, maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala, no? Sa English po sabi, she said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Sabi sa kanya. Kaya po itong mga tao na ito, hindi po nila kilala ang ating Panginoong Hesus, pero tinawag po nila itong Panginoon. Kung titignan po natin, itong mga tao na ito, no, naniniwala silang magagawa ng Panginoong Hesus ang anumang bagay, no? Ibig sabihin, sumasampalataya sila na sila ay mapapagaling at maliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kung babalikan po natin yung kwento nung sa ketongin, no, naantig po yung damdamin ng Panginoong Hesus, no? Naantig ang Panginoong Hesus sa pagkahabag dito sa ketongin na ito, no? Kaya kung babasahin nga po natin sa Mark chapter 1 verse 41, ang sabi rito, naawa si Jesus sa kanya, kaya hinawakan niya ito at sinabi, gusto ko gumaling ka. At gumaling nga po itong ketongin. Yung naramdaman po ng kahabagan ng ating Panginoong Hesus, no, ito daw po ay ang pakikiramay o yung pagkahabag ay ang pakiramdam kung ano yung nararamdaman
ng tao na nasa harap mo, no? Iyon po ang nararamdaman na habag sa atin ng Panginoon, no? Nararamdaman niya yung nararamdaman nating mga tao na hirap at kapighatian, no? Ramdam at nahabag ang Panginoong Hesus doon sa sakit na nararamdaman ng tao may ketong, no? Na kung saan, kung ito ay hindi gagaling, itong may ketong na to, no? Patuloy na magde-deteriorate yung sugat hanggang siya ay mamatay, no? Parang ganun din daw po tayo, mga kapatid, no? Mga kapatid, alam din ng Panginoon ang sakit at yung kapighatian na nararamdaman natin sa bawat isa sa atin, no? Kung ano man daw po yung ating ang nararanasan na hindi maganda sa ating buhay. Kung titignan po natin, no, nung time na yon, nung Panginoong Hesus ay nandito pa po sa lupa, yung mga taong hindi nilalapitan, hindi hinahawakan, sila po ay nilapitan, hinawakan at pinagaling ng ating Panginoong Hesus, no? Pinawi niya po yung hirap na nararanasan ng mga tao na yun. Mga kapatid, ang tanong po, sino ang nahawakan mo, no? Sino ang nahawakan mo? Itong mga kamakailan lang, nitong mga nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan, nagdaang taon, meron ba tayong mga na-touch na mga buhay, no? Para mapalapit natin kay Kristo or mamulat natin sila sa katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kung babalikan po natin yung kwento, no, mga kapatid, dito nga po ay gumaling at luminis yung taong may ketong, no? Doon po sa verse 3, no? Doon sa verse 3 to 4, dito po sa kwento na ang sinabi nga po, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis, no? Sabi nga po ron, at gumaling at luminis nga agad yung ketongin. Kung titignan po natin, mga kapatid, nais po ng ating Panginoong Hesus na linisin yung mga tao. Gusto niya pong linisin tayo, ang bawat isa sa atin, no? Sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan. Kung babasahin po natin sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 11, no? Ang sabi po diyan, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, no? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, 2,000 years ago, no, ibinigay po ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay bilang sakripisyo upang matubos ang ating mga kasalanan. No? Dumanak po ang kanyang dugo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. No, inako po ng Panginoong Hesus yung hirap, no? Imbis na tayo po ang maghirap, no? Siya po ang dumanas ng hirap. Kaya dahil po dito sa ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, we were justified, no? Ibig sabihin tayo ay naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Kasi yung ating kasalanan, no? Yung ating kasalanan ngayon, ito na raw po ay nababalutan, no? Ito na raw po ay nababalutan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya ang tingin na sa atin ng ating Panginoon ay malinis na. No, yung dating makasalanan, ang bumabalot ngayon ay dugo ng Panginoong Hesus. No? Pero meron daw po tayong dapat gawin, mga kapatid. No? Ang kailangan lang natin gawin ay tunay tayong manalig at sumampalataya sa Panginoong Hesus. No? Isuko daw po natin ang ating mga sarili. No? Isuko natin yung ating mga sarili sa Kanya, magpakumbaba po tayo at aminin natin ang ating mga kasalanan.
Aminin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, no, sa kapahamakan. Tanggapin po natin siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Kaya po, doon po sa kwento, no, kung titignan po natin yung verse 3, no, masabi nga po ron agad na nalinis ang mga sugat ng ketongin. No? Kung iisipin po natin mga kapatid, ganun na lang yung kagalakan ng nararamdaman ng ketongin, ng taong may ketong. No? Nalinis yung kanyang sakit, yung ketong. No? Naranasan na po ba natin, no, na maging malinis mga kapatid? No? Or naranasan na ba natin na yung kagalakan ng pagiging malinis? No? Karamihan po sa atin dito, naranasan na po natin yun nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. No? Nung isinuko natin yung ating sarili, nung inamin natin na tayo ay makasalanan, at tinanggap po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. No? Kung babasahin po natin sa unang Juan, chapter 1, verse 7 to 9, sabi po diyan, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, ito ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon na anuman yung ating nakaraan, no? Kung ang ating nakaraan man ay tayo ay sobrang makasalanan, marumi, maaari tayong maging malinis. No? Sapagkat ganun na lang ang habag at pag-ibig ng ating Panginoon, no? sa bawat isa sa atin. No? Tinawag, no? Kung kanina, natatandaan natin, tinawag ng ketongin ang Panginoong Jesus, no? Na Panginoon, no? Sapagkat siya sumampalataya at siya nga po ay gumaling. No? Katulad din daw ito ng magnanakaw doon sa krus, nakatabi ng Panginoon, no? Tinawag niya ang Panginoong Jesus na Panginoon at sinabi niya, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. No? Siya po ay sumampalataya. Katulad din po ito ng babae na nangangalunya na nahuli, no? Siya po ay nagpakumbaba at tinawag niya ang ating Panginoong Jesus na Panginoon. Kaya po, ito po ay hamon sa ating mga kapatid na tayo po ay magpakumbaba, no? Tayo po ay umasa, dumepende, no? At magtiwala sa ating Panginoon na gagawin niya po tayong malinis, no? Sa ating pong karumihan, no? Gagawin niya po tayong malinis. Kaya sabi nga po, wala pong ang Panginoong Jesus na po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya po purihin po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Amen.